Ipatutupad na rin po nationwide ang ginagawa ng mga pulis sa Davao na Oplan Tokhang o yung pagkatok sa bahay ng mga drug user at pusher para pakiusapan silang talikuran ang gawaing ito. At mula po sa Davao City, nakatutok live si Marie Zumali. Marie. Vicky, hindi raw magiging madali pero gagawin daw nila ang lahat para tuparin ang ipinangako ni President-elect Rodrigo Duterte sa kaniyang kampanya na sugpuin ang kriminalidad at droga sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan at meron na nga raw silang plano itong PNP o Philippine National Police kung paano ito gagawin. Security setup being in place by our security forces in Davao. Nangako si incoming PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na gagawin ang lahat para masugpo ang kriminalidad at droga sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan gaya ng ipinangako sa kampanya ni President-elect Rodrigo Duterte. Uunahin daw nilang tutukan ang mga rehiyon kung saan pinakatalamak ang droga, partikular ang NCR, Regions 3, 4, 6, 7 at ARMM. Hindi raw makakalusot dito ang mga pulis na sangkot din sa droga. Posible raw ipatapon sa malalayong lugar gaya ng Sulu at Basilan ang mga tiwaling pulis. Ipatutupad naman sa national level ang Oplan Tokhang na ginagawa sa Davao. Ibig sabihin ng Tokhang ay Tok-Tok Hangyo o katok pakiusap kung saan kinakatok ang mga bahay ng mga pulis, kinakatok ng mga pulis ang bahay ng mga drug pusher at drug user at pakikiusapan na talikuran na ang gawain. Kung hindi ay matatanggap nilang matinding parusa ng batas. Aminado si Bato na may droga pa rin sa Davao. Ipatutupad na rin daw sa national level ang Oplan Pakgang para labanan ang gangsterism. Malawakang balasahan naman ang ipatutupad sa PNP kapag maupo na sa pwesto si De La Rosa. Narito po ang kanyang pahayag. Halos lahat from the directorate at saka yung regional directors. Simultaneous yan. Pag upo ko, issue orders, issue orders, issue orders. Sa ngayon pa, tinitingnan ko na yung sinong dapat palitan, sinong dapat maiwan. So pag upo ko, may list na ako ibibigay sa Directorate for Personnel and Records Management, issue orders kaagad para we hit the ground running. So masasyak na lang sila. Masasyak na lang sila sa gagawin namin, pag-upo namin. Ngayong hapon naman, Vicky, ay binisita ni Korean Ambassador Kim Jae-shin si President-elect Duterte dito sa Presidential Guest House dito sa Panakan sa Davao City pa rin at kinongratulate nga niya itong si Duterte. Ipinaabot din niya kay President-elect Duterte ang pagbati ng kanilang bansa, ng kanilang mga leader at nangako na magpapatuloy ang magandang relasyon ng dalawang bansa. Binanggit din ito yung $6.6 million na police equipment na donasyon na ibibigay nito ng Korea sa ating bansa, bukod pa sa mga investments sa infrastructure, transportation at pati na rin sa rural development. At sa mga sandaling ito, Vicky, ay narito pa rin tayo sa Presidential Guest House at nag-aabang dahil nagpatawag nga ng press conference itong si President-elect Rodrigo Duterte. At yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Marie Zumali.